Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, hello po sa lahat. Good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyong lahat mga kabigman. Isang mabilisang vlog lang po ito. After nito kasi paalis ako, no. Papunta ako sa atin diyan sa ka-airsoft dito sa lugar ng ng Malolos, Bulacan and Kalumpit, Bulacan, no. Magde-deliver tayo, may hahabol tayo. I-deliver natin yung unit ng ating ka-airsoft, no. So, tatapusin ko lang tong vlog na to. Itong unit na to is kay Sir Joel Kasabay of Soliman Street, Purok 8, Lawag City, Ilocos Norte. Okay, kay Sir Joel Kasabay ito, no. So ang unit niya is the top of the line, yung unit natin na mayroong pinakamataas na upgrade. Ito yung unit na na pinakamataas na upgrade pagdating sa High Kappa, the 2011 5.1 T-Rex High Kappa Silver. Okay? You all know na ang mga unit natin, katulad halimbawa yung block natin na 2011 T-Rex is naka fix outer barrel, naka fine tuning, naka trigger job. And standard dyan yung upgrade na yan, no? Pero yung mga silver natin, 5 ang upgrade niya. Fine tuning, okay? Trigger job, fix outer barrel, naka hammer protection pad, at saka yung pinakalas na upgrade, yung hop-up rubber. Okay? Yan, kompleto yan. Katulad dito, hindi pa hindi pa to naka-upgrade, no, yung dami firing pin niya. So, right on the spot, ito i-upgrade ko para bago makarating rin sa bossing natin, upgraded na. Ang pros kasi ng mga upgraded na unit is hindi na sila prone sa pagkasira, no. Mas na sila, mas masasabi natin na mas stable and mas reliable yung mga unit na naka-upgrade kumpara rin sa mga unit na hindi naka-upgrade, no. Katulad nito, dami firing pin. Hangga't maaari iniiwasan natin to, inaalis natin to kasi may mga cases na tumatalsik to, no? Tumatalsik, tinatamaan yung mata ng ating mga ka-airsoft. Tumatalsik sila kasi eventually pag lumuwang hindi na kumbaga parang hindi na i-monitor, hindi naman lahat ng oras. Merong oras yung ka-airsoft para i-check to, para higpitan to. Tapos hindi lahat ganun kaalaga yung mga ka-airsoft natin, no? Kaya tayo, sa una pa lang, inaalis na natin to, ina-upgrade na natin ng hammer protection pad. Ano ba yung benefits ng unit na walang dami firing pin, tapos naka-upgrade ng hammer protection pad? Okay. Ang benefits ng mga ka-airsoft, pag naka-hammer protection pad ka na, yung unit mo mas hindi stress. Mas hindi stress, tapos, ito kasi ito 3-piece to. Kita ba sa camera? Hindi na. Ito yung dami firing pin. Ito. 3 piraso to, okay? Merong shafting, merong bushing, at saka meron siyang spring. 3 piraso to. Well, eventually, nagkakaroon ng problema pag tumalsik to. Ang mangyayari, butas na yung likod mo pag tumalsik. So, wala ka naman mabibiling dami firing pin. Kaya tayo, ina-upgrade natin yung unit sa hammer protection pad, which is mas stable, mas hindi stress yung unit mo. Okay? Dito kasi marami na tayong history ng ganun. Kaya iniiwasan na natin 'yon. Kumbaga, dito kasi sa atin sa Big Man, yung mga error ikino-correct na natin. Okay, ngayon i-upgrade ko lang 'to ng hammer protection pad. Ayan na. Pag na-upgrade to, sarap na. Ang saya ng may-ari nito, no? Kasi syempre, gagamitin niya na lang ng gagamitin. Mas less na yung chances na masisira. Ayun, okay. Yun, upgraded na. Okay? So, ang upgrade nito, nitong silver na to, is fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hop-up rubber, and the hammer protection pad. Okay? Yun ito ng ating ka-airsoft, no, sir? Sir Joel Kasabay of Lawag City, Ilocos Norte. Okay, itong unit na to,
demo and test fire natin. So this is the magazine. Ang magazine, iwasan lang malaglag kasi ito yung magsisilbing tangke. So possible magkaroon ng leak kung sakasakali nalaglag or hindi proper yung paglalagay mo ng silicone oil. This is the oil. Huwag gagamit ng other oil, WD-40, cooking oil, engine oil, gear oil. Huwag. Silicone oil lang. Press the valve, then spray. Okay, after that, hayaan mo muna pumasok yung oil. Then, pagka pumasok na yung oil, okay na din. Spray tayo sa inlet valve. Then, sa unit, spray tayo dito sa gilid, sa slide stopper. Okay, then spray tayo dito. Yan. Then, release, tapos rest. Isang mabilisan lang to, no? Hindi muna tayo magkikwentuhan kasi nagmamadali ako. After nito, pupunta ako ng Malolos, Bulacan and Kalumpit, Bulacan. Magde-deliver tayo doon sa ating ka-airsoft, okay? Shoutout, sabi ni June Week. Shoutout, Guapings, Eric, okay? Good afternoon, Sir Bigman, sabi. JPS Canyo, good day, God bless, share, done. Okay, sabi, Lods, Google Drive kayo sa price list ng unit, okay? Then, may mag-PM kayo, tama, no? Mag-PM kayo kung interesado kayo. Wag sa comment section, mga bossing. Kasi pag sa comment section kayo, subject kayo ng mga scammer, no? Okay, so this is the magazine. Maglalagay tayo ng green gas. Sa green gas, gagamit lang tayo 12 kg. Huwag tayong gagamit ng 14 kg kasi masisira yung unit niya. Okay, upside down, then press down. 1, 2. Normally, ang isang high kappa, merong isang 2011 high kappa, merong FPS na 350 to 360. Pero itong unit na to, upgraded to. Naka fine tuning trigger job, fixed outer barrel, hop-up rubber, at saka hammer protection pad. Okay? So, meron tong FPS na 350 to 360. Ngayon, malalaman natin kung ilang FPS siya after na i-upgrade siya. Okay? So, kuha tayo 0.20 grams sa bala. Lagyan natin. Reloader. Okay, lagyan natin muna, no? Yung merong nagtatanong, Big Man, paano yung upgrade na ginagawa mo sa float valve and sa output valve para tumaas yung FPS? Okay, no? Hindi ko po kayang i-share yon, lalo na kung through live kasi mahabang proseso yon. At saka hindi ko rin sinasuggest na gawin nyo, lalo na kung medyo hindi naman gano'ng katindi yung experience nyo sa airsoft kasi masisira lang yung unit, sayang lang, no? Hindi nyo rin magagawa ng maayos. Okay? So, ngayon, chrono tayo. Pasok. Kasa. Chrono. First fire. Lakas. 410. 410. Para sa isang high kappa, napakalakas niya, napakaganda, napakatindi ng FPS niya. 410, firing. 403. 403, firing. 349. Hindi yan. Nagkamali lang yan. Firing. Wala na? Wala na. Okay, so 400 FPS, okay na yun. Napakasarap na nun para sa isang high kappa. Normally, 350 to 360. Ngayon, napakaganda na. Nasa 400 na. Firing po tayo. The 2011 high kappa. Firing. Sarap. Napakaganda ng putok niya. Stable. Firing. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. May nagtatanong dito, ano ba ang nagagawa ng fine tuning mo, Big Man? And anong ginagawa sa trigger job? Napansin niyo yung pagputok ko, pak 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 pak, pak 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 pak. Napakaganda, napakabilis. Yun yung inaayos natin sa trigger job, no? We are making sure na synchronize lahat yung internals niya, the hammer, the beaver, the trigger, and the disconnector. Lahat yon, inaayos yon, synchronize kailangan yon. Pag-press mo sa trigger, 0.2 pa second lang, papalo si hammer, then yung lahat ng function niya magaganap. Walang delay, walang lag. Pag gano'n, naka-fine tuning, naka-trigger job na, wala nang wear and tear halos, no? Talagang yung pagkapudpod, yung pagkasira ng mga ibang components, halos wala na. Tapos, kung mapapansin nyo, naka-fine tuning. Bakit kailangan i-fine tuning? Bakit kailangan ito, no? Para yung unit nyo, matipid siya sa gas at the same time, malakas siya yung FPS niya.
Di ba? Mag-i-improve yung FPS, mag-i-improve din yung consumption sa gas. Pag ganun ang unit, mag-enjoy kayo. Katulad dito, nilagyan lang natin 2 seconds, no? Nag-fire tayo ng more than 20 rounds. So, ipagpalagay na natin 20. Tingnan nyo kung meron pa natira, ha? Tingnan natin, ha? 20, di ba? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Naka 30 rounds na tayo, mga ka-airsoft. Naka 30 rounds na tayo sa 2 seconds only of gas. 30 rounds na, di ba? Ang tanong, meron pa ba to? Tingnan natin. Tier 1, Tier 2, Tier 3. 33 rounds. Actually, medyo, medyo nakukulangan ako. Pero pwede na rin. Kasi 2 seconds, 33 rounds, tapos meron kang 400 FPS, not bad na rin, di ba? Pero normally, pag mga 9mm, tulad kahapon yung 6 hour, grabe yun. Normally, pag mga 9mm, umaabot sila ng, let's say, sabihin natin, 40, 50, up to 60 rounds, no? Hindi naman kasi lahat ng unit lang, yun nga sinasabi ko sa inyo, hindi ko mo merong 10 Glock, pare-parehas ang FPS, no? Pare-parehas ang consumption. Hindi ganon. Hindi ko mo merong 10 Beretta, pare-parehas yun. Hindi pwede magkakapare-parehas. Talagang ang nangyayari dyan, merong mga matipid, merong magastos, merong malakas, merong mahina. Okay? Kaya importante na yung unit nyo, fine tuning and trigger job para hindi kayo problemado dun sa unit na gagamitin ninyo. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong likod, Pigman. Unit po ni Joel Kasabay. Yung mga gusto magpa-COD, wala pang airsoft. Yung mga gusto magpa-COD, tawag kayo, magpa-COD kayo sa amin na i-deliver namin yan sa inyo. Ang dala ko unit, 50 units. Pipili ka on the spot. Hawakan mo, demo, test fire, bago mo babayaran. Okay? Unit na to, Joel Kasabay. Screenshot nyo na. Okay, unit natin ka-airsoft from Lawag, Ilocos Norte. Yung mga for shipping natin, mga ka-airsoft, ready na po. Actually, pagka-pack na unit, ibinubok na. It's just that, kailangan po kasi maging maging mapagpasensya lang po tayo. Kasi nasa Christmas season po tayo eh. Medyo dagsa talaga yung mga shipping, no? Kaya kailangan medyo mapagpasensya tayo. Wag ka, darating at darating din naman yung unit mo sa'yo. Okay? Thank you po and have a blessed day to all.